Yan, welcome back. JB Moto nagbabalik here. At ayan, welcome na naman sa panibago nating video guys. And in today's video guys ay hindi muna tayo mag-ride. So magre-review muna tayo dito. Sasabihin ko yung mga nagustuhan ko dito sa Suzuki Smash within halos mga 1.5 month kong paggamit dito. So yan na muna yung magiging vlog natin for today. So yan, tinan nyo, napakaganda ng kapaligiran namin dito. Province na province ang datingan. Ganyan po talaga dito. Tayo ay nasa Bicol area. Tinan nyo rin, napakaganda rin ng panahon ngayon. Sobrang init. Kaalis lang kasi nung bagyong Bising. So mabuti naman at maayos na yung panahon natin ngayon. At sa mga bago, sana ay mag-subscribe kayo kung trip ninyo yung mga content about dito sa Suzuki Smash at sa mga travel natin. So in today's video nga ay sasabihin ko sa inyo yung mga nagustuhan ko. 7 na bagay na nagustuhan ko about this legendary motorcycle. Ang unang-una ko po nagustuhan dito sa motor na ito is yung makina niya. Grabe, 115cc lang pero napakalakas guys ng makina nito. Hindi mo pwedeng basta-basta yun lang na sasabihin na 115cc lang. Ganito, ganyan lang yan. Yung 80 sa kanya lang, simple lang niyang nakukuha. Then pag nasa 90 ako is talagang naghahanap pa yung naghahanap pa siya ng throttle. Hindi ko pa kasi siya mapa 100 kasi medyo nangingilong-ilo pa tayo kasi pa siya break-in pa siya. Kaya ang nakukuha ko pa lang dito na top speed ay 90 pa lang, pero para sa akin goods na yun. Pangalawa ko naman guys na nagustuhan sa kanya is yung manibela niya. Napakaganda ng niya, ng handling. Pag nasa traffic ka, napakagaan lang niyang iliko-liko. Tsaka yung turning radius niya maganda rin. Napakaganda guys, ipang singit-singit sa traffic. At perfect talaga siyang pang daily use kasi nga ang dali lang mag-maneuver. No hassle sa pag mamaneho dahil sa ganda ng handling niya. Yan, dako na po tayo sa pangatlo. So ang pangatlo ko pong nagustuhan dito yung gulong niya. Dahil po yung gulong niya ready for tubeless na kasi naka-mags na siya maipapakonvert mo na siya into tubeless. Pag naglo-long ride tayo talagang kailangan natin ng tubeless na gulong para iwas flat na tayo, no? At saka yung stock na gulong niya, which is ang brand niya MVP Star, napakagandang gamitin guys. Nasubukan ko na sa ulan, sa init, kumbaga all weather siya, talagang makapit siya. Hindi ko lang alam kung yung stock na gulong niya pwede mo na siya kaagad ipa-convert sa tubeless. Meron kasing ibang gulong na ready na for tubeless at meron din naman na hindi pa guys. So hindi ko lang sure tong MVP Star kung pwede ko na siyang ipa-tubeless, itong mismong stock niya. So ang pang-apat ko naman na nagustuhan sa kanya is yung bigat niya. Yes guys, yung bigat niya ay talagang gaan. On papers ay nasa 90 kilogram lang to guys. Talagang ramdam na ramdam yung pagiging magaan niya. At nakaka-epekto pa siya sa takbo niya. Kumbaga mas additional toolin siya, lalo na pag solo ka lang. Talagang feeling mo ang lakas nung makina niya kasi super gaan niya. Kumbaga yung power to weight ratio niya ay talagang napakaganda. Ayan, yun yung pang-apat kong nagustuhan sa kanya is yung weight. Napakagaan lang niya, dali lang niyang dalin.
So perfect na perfect talaga siya pang daily use. At recommended na recommended siya pang daily use talaga. So ang panglima naman na nagustuhan ko sa kanya is yung kanyang fuel consumption. Napakaganda niyang pang long ride guys, kasi sa liit lang ng makina niya tsaka nung karburador talagang napaka konti niyang kumonsumo ng gasolina. Kahit pa naka-carb siya, talagang ang ganda niyang pang long ride. Hindi ka mangangamba na pag nag long ride ka mapapagastos ka sa gas. Less worry ka sa gasolina, hindi ka lagi magpapagas. At importante yun guys, kasi sa panahon ngayon medyo mahal na yung ating gasolina. So importante na natitipid natin yung ating gas. So kailangan natin ng motor na hindi masyadong mataas kumonsumo ng gas. At tayo nga pala ay pupunta lang ng bayan ngayon. Pupunta tayo ng bangko, magbabayad tayo ng BIR, tapos may kikitain tayong kaibigan. So yan, habang papunta ako doon naisipan ko na i-share sa inyo yung mga nagustuhan ko dito sa motor na to. At mamaya guys, yung pang-anim saka yung pang-pito ay dun ko sasabihin sa inyo, dun sa aking favorite place na puntahan, dun sa taas, dun sa may convention center. Sana walang gaanong tao. At kasalukuyan tayong nandito na sa bayan ng Labo, dito sa Labo Bridge. Ayan yung magandang Mount Bagakay. Ayan, nandito na tayo sa Kabayanan. Tayo po ay may aasikasuhin lamang na mahalagang importante. At yan guys, habang papunta tayo dun sa convention center ay sasabihin ko na sa inyo yung pang-anim. Yung pang-anim na nagustuhan ko about dito sa motor na to. At yung pang-anim na yon is yung preno niya. So ang Suzuki Smash nga pala guys ay naka-disc brake siya sa unahan, tapos naka-drum brake lang siya sa hulihan. At ang experience ko dito sa disc brake niya sa unahan napakalakas guys. Talagang masasatisfied ka kasi yung brand na preno niya Nissin. Talagang kilalang brand naman ang Nissin, di ba? Kung sakasakali man, kagaya nga kanina nabanggit ko na medyo malakas ang makina nito, tumatakbo siya nung nasa 90 talaga, talagang magagamit niya itong malakas niyang preno. Kumbaga fit na fit siya. At salamat Suzuki kasi ginawa mong Nissin at ginawa mong disc brake yung unahan niya. Kasi kailangan talaga siya kasi medyo malakas yung motor. Para na rin sa safety ng gumagamit. At yung hulihan naman niya naka-drum brake, pero kahit na ganon malakas pa rin. Kumbaga konting apak ko lang, talagang maganda yung stopping power na ibibigay niya. Kumbaga sapat na yon para sa akin. Ayan, andito na tayo, aakyat na tayo. Dito nga rin pala yung yung LTO. May LTO na dito sa amin. Ang galing. Ayan, ahon dito kasi overlooking tong lugar na to Ayan, ang daming mga nagde-date na mga kabataan dito kahit may pasok. At ayan guys, nandito na tayo sa may taas ng convention center. Ayan ang magandang overlooking dito. Dito rin tayo nag-review dati, kung maaalala ninyo, yung sa Street King. At
Medyo maraming tao ngayon. Ayan, daming motor. Ayan, nahihiya nga akong mag vlog eh. Hindi ko alam kung tutuloy ko pang mag vlog dito. Dito na lang tayo. Tahimik na lang tayo dito. Ikot lang tayo ah. At sasabihin ko na guys yung pangpito kong nagustuhan dito. At ang pangpito po ay walang iba kundi itong looks nya. Ito talaga yung reason kung bakit ko binili itong motor na to. Itong looks nya, ang ganda kasi. Tignan nyo yung odometer oh. Napaka classic ng design nya. Hindi siya kagaya nung iba na malaki. Tapos yung overall na looks nya, ayan oh, is napaka iconic, napaka classical, at kaya nga siguro tinawag na legendary, no. Ayan, yan po talaga number one reason kung bakit kayo bibili ng Smash, lalo na itong carb. Ayan oh, napakaganda ng itsura nya, nakakabighani po talaga. Ayan, saka yung paint job nya napakaganda, para siyang may glitters. Ayan, halata mong magandang quality siya. Kumbaga parang hindi siya tinipid. Ayan, kumbaga ito talaga masterpiece talaga to ng Suzuki eh, I believe. Kaya siguro hindi nila ito ma-phase out kasi marami pa rin talaga nagkaka gusto dito. Marami pa rin bumibili sa market. At guys, abangan nyo yung susunod kong vlog. Meron tayong travel vlog na ipopost. Magandang lugar din yung pinuntahan ko at ipopost ko yun ay by Friday. Mga 6 PM siguro. Yan sa mga subscriber ko dyan. Abang-abang lang kayo. Meron tayong ipopost na magandang vlog uli. At hanggang dito na lang po muna siguro ang ating video for today. At sinabi ko lang sa inyo yung mga nagustuhan ko during break-in period about this motorcycle, no. At sa mga bago, huwag niyong kalimutan mag-subscribe for more videos. At mag-like na rin kayo, mag-comment kung ano yung mga thoughts ninyo, ipaalam nyo sa akin. At kung may mga ibang kayong katanungan, yan, i-comment nyo lang yan sa baba at akin po yung sasagutin. And that's it for today. JB Motovlog signing out.